Kamakailan nga ay bumili ako ng big bike pero hanggang sa ngayon ay hindi ko pa to namamaneho. Kaya naman kung ano-ano nang pumapasok sa isip ko. Oh, bumili ka ng big bike. Anong balak mo dyan? Tetenga mo lang. Kakalawakin yan dyan. Di mo ba yan ito-test drive? Test drive mo na. Anong balak mo dyan? Buburo mo na lang yan dyan. Hindi yan bagoong. Gamitin mo. Sakyan mo na. Test drive mo na. Wow, bago motor. Na-test drive mo na? Ganda niya na. Wow, ang taas niya na. Abot mo ba yan? Kaya mo ba i-drive yan? So yun na nga, Nerisens, finally, napakadami sa inyo na gusto na ma-test drive ko tong aking Invictus 400RR. And by the way, ang pinangalan ko na sa kanya is Victory. Kasi maraming nag-suggest na Victor. So gusto ko buuin na Victory para talaga nanalo, diba? Nanalo sa laban ng kahirapan. So ngayong araw, ito-test drive ko na to. Medyo kabado ako kasi first time ko palang mag-drive ng medyo mataas na motor. Pero nakapag-drive na tayo ng big bike before. Kaya lang, syempre, ibuboost ko pala yung confidence ko. Ayoko naman maging overconfident sa pag-drive nito. Without further ado, medyo kabado ko pero tara, test drive na natin to. Teka lang, naka-short lang pala ako. Papalit muna ako. Let's go. First testing. Sana hindi matumba. Woo! Baka big bike yan. Alright, medyo nagagamay. Super aggressive eh. Hindi ko makapa yung foot brake. Umaandar na. Okay na pag umaandar, no problem eh. Kailangan yakap na yakap yung hita. Pero good for beginners to ha. Di ako na-overwhelm. I mean, yung torque and power niya sakto lang. Hindi yung tipong hihilahin ka ng matindi. Medyo malalim lang yung aking clutch. Wala pang bomba. Wala pa tunog ang bomba. Sarap eh, pag libre eh. Para akong karerista eh. Sarap ng pakaramdam ng sports. Hey! Hey! Solid! Asarap! Ang ganda na tunog ng makina nito. Partida, wala pang muffler to. Pag na-muffleran natin to, ganda na tunog nito. For a 2-cylinder, sobrang smooth, no? Pati yung gearing, yung transition. Nangangapa pala ako, di pa ako makapag-signal light. Tsaka syempre, stuck pa yung gulong natin. Di pa tayo medyo makahiga ng konti. Lalim ng clutch. Tipid pa to sa gas kasi 2-cylinder to eh. Woo! Nabibigay niyo yung tunay na ligayang nararamdaman ng puso ko. 1 hanggang 2 lang sa mga subdivision, pwede na. Kakabisado pa natin yung bike pero mukhang nag-e-enjoy na agad ako. Patay, ito na yata yung sinasabi ni Lakong TV. Nakaka-addict pag motor. Iba pala talaga pag big bike. Grabe yung pakaramdam, para akong bata. Parang bumalik ako sa unang beses na bumili ako ng motor. Napakasarap sa feeling. So syempre dapat complete gear. Daming humps. Dapat na tayo makawala sa subdivision. Ang aking mga kamay ay hindi sanay sa declutch na ulit. Pwede nakahalay na sa clutching. Buti na lang walang stoplight. Ang hirap ding humintuhin to pag maliit kang tao. Napaka smooth. Ang sarap sa damdamin. Pag napakabitan ko pa to ng RFID, grabe, ang sarap pag libre yung kalsada. Sarap pala pag malaki motor. Feeling ko malaking tao na rin ako. Yun lang, hindi tayo rinig, no? Wala pang muffler eh. Ang hirap pa namang gumalaw ng kasing agile ng mga Mio NMAX kapag ganito yung motor mo. Pero syempre, sanayan lang yan. Mo nadudulas pa yung paho. Medyo subsob kaya yung palad ko naiipon ng dugo. Buti pa NMAX ko. Ang ganda ng tambucho at busina. Papalitan ko talaga to. Saka papakabitan ko to ng MDL. Mas ma-appreciate ko to pag express na. Buti na lang nang binili ko to, no? Napakadaming free gas. Thank you sa Bristol. Napakagalante nyo. Sarap pag tuloy-tuloy ang kalsada. Pag traffic, naku, GG ako dyan. Sarap magmotor ha. Ngayon na lang ulit ako nagmotor. Panay ako kotse sa mga lakad ko dahil malayuan. Tsaka maraming kasama palagi. Sarap pala talaga pagka nakamotor. Iba pa rin talaga yung ligayang nararamdaman mo pag motorsiklo ang gamit mo. Ito na ang traffic. Olivares lang, matagal. Tagal ng stoplight dito. Diyos ko, 5 minuto. Ginawang Mio.
Ginawang Mio. Pag signal light na tayo. Level 2, unlock. Nakakagamit na ng signal light. Level 3, busina. Ang pinakamalayo sa aking kamay, ang busina. So far, tanghalin tapat. Alas 12 ng tanghali. May konti ako nararamdamang init sa aking legs, pero konti lang naman. Bearable. Konti pa lang naman kasi ang akin natatakbo. Patay, may humps. Kahinaan ko yan. Sakit sa betlog. Di ako pwede sa lubak. Wala pa naman akong pad para sa tank na betlogan na. Ay, mga lubak. Kalaban yan. Kalaban natin yan, mga lubak. Buti na lang, medyo makulimlim ang panahon. Di gaano kainitan. Pero ang aking susunduin na si Lourdes, mainit na ang ulo. Okay naman, no? Hindi ko pa naman nararamdaman ng sakit sa aking lower back dahil ako'y medyo bata-bata pa at kakapiraso pa lang naman ang atin natatakbo. Naka 5th gear na ako, masyadong aggressive. Kala mo naman talaga ang bilis. Siguro kailangan ko magpalit na ang Orca na ID para pang big bike talaga. Kailangan ko pa mag-rides ng mag-rides. Hindi mo na tayo bibirit. Birit! Birit! No one wants to birit! Pero medyo magaan pa rin ang motor na to. Hindi mo masasabing napakabigat na niya kasi hinahangin pa rin ako eh. Magaan pa rin to. Good for beginners talaga. Ha? Oo, 2-cylinder lang to eh. Ano to eh, Bristol. Hindi ko makausap si busy ako kakahanap ng neutral ko. Pasensya na sir ha. Newbie eh. Newbie sir eh. Pasensya na sir ha. Hindi pa kaya makipagkwentuhan ng tao eh. Baka masimplang ba? Pag may makakasabay, ang yabang. Kala mo ang bilis-bilis. Pagka libre na kalsada, nalulula na. Tatanong ni kuya kung matipid daw sa gas. Matipid naman kumpara sa mga ibang big bike dahil ito yung 2-cylinder. Pero syempre kung ikukumpara mo dun sa scooter niya, ay syempre hindi. Kung galing ka sa scooter, sanay ka sa consumption ng scooter, iba yun. Hindi pwedeng ipagkumpara dahil magkaiba sila eh. Displacement pa lang, yung riding. And max ko, inuunahan na ako. Yung suspension niya, somehow stiff for cornering. Good for cornering. Hirap hanapin ng neutral. Nagdudos agad oh. Testing ko nga kung paano yung ginagawa nila. Ganun pala yun. Ganun pala yun guys. Susunod may isa pang technique eh. Yung ginaganon, hindi ako marunong. Baka mamatay pa ako. Ganun pala magmaneobra. Ang hirap-hirap. Kailangan ng konting pisikalan. Big bike pa more, big bike pa more. Tapos babanggain lang ako ng e-bike. Yun lang. Doon ako lugi eh. Buti na lang malalaki likuan dito. Doon ka muna kay Michael. Hindi pa ako marunong eh. Baka matumba. Matutumba ka ba kanina? Hindi naman, mahirap lang pagka ililiko. Diba? Hindi pa tayo mag-aangkas. Kaya si Lourdes high and max muna. Medyo hindi pa magaling ang fafa nyo eh. Baka mahuli tayo ng enforcer dyan. Kapag nalagpas na ako sa cone. Meron dyan enforcer eh. Ayun o, tatago ah. Tago ka pa ya. At least for the big bike na ang person. Solid! Napakasarap naman pala mag big bike eh. Napaka-smooth na ito, netizen's. Minimal lang yung heat sa legs. May kagaanan pa siya ng konti. On high speed nararamdaman ko pa. Suspension is made for cornering or banking. Mas maganda to kung makabitan ng muffler para syempre rinig tayo, di ba? Medyo mabilis din kasi facing ng big bike kaya mas okay kung maririnig tayo ng mga kasabayan. And napakadali lang din isabak sa traffic situation ng bahagya. Bahagya lang ha kasi sports bike to eh. Kaya nakayuko ako. Ibig sabihin ba yung pagka mga naiwas-iwas ka kagaya ng mga ginagawa ng maliliit na motor, kaya ng motor na ito. Tapos the seat height is also friendly para sa mga short riders na kagaya ko. Abot na abot no. Yung bigat kapag minamaniobra sakto lang din. Uy, sinibak. Stock to stock, engine noise lang. Ang sarap sa tenga. And ang maganda pa sa kanya, may peace of mind kasi. Bawa, ganito, slow facing lang. Dahil 2-cylinder, hindi yung tipong isang bomba mo pa lang, 500 na agad. At least ito, matipid sa gasolina. Yun yung pinaka-advantage niya. Pero syempre, yung iba naman kasi, okay lang naman yung malakas sa gas. Dahil ang binabayaran naman nila doon is for the experience, of course. Mga inline 4, higher displacement, etc. etc. Hindi siya overwhelming kapag ka yung ni-rev mo. Meron siyang torque, tumatalon. Pero hindi yung tipong parang maiiwan ka talaga at maaksidente. Natutuwa ako kasi kahit papaano yung aking pagtitingin-tingin ng mga big bikes ay nasakto naman para sa riding needs ko yung aking nabili. Naninibago pa lang din ako sa mga tapak-tapakan. Ito na ang pinakakalaban ko.
lubak! Kalaban ko yan yung lubak. Yung traffic, kaya-kaya pa. Yung lubak, medyo tatakot ako. Saka syempre isa pa sa mga nanibago ko ay wala akong mapaglagyan ng gamit. Sanay tayo sa mga scooter Pero syempre dahil iba nga itong category, sports bike to, big bike, kailangan mo talaga may mga carry bag ka, tank bag, belt bag. Itong aking riding gear ngayon na sinusuot from Motocentric to padded to. Sarap din sa kalsada, parang pakaramdam mo malaki ka talagang bike compared sa mga small displacement. So yung feeling ng alam mong naka big bike ka, nandun na yung feeling na ganun. Baka kasi akala na iba sobrang liit. May pride of ownership on the right spot lang, on the right spot. Pero for me, matagal ko pa tong ma-enjoy yung ganitong speed. Sapat lang sa akin to. Pwedeng pang service road, and then maganda, expressway legal kung kailangan mo dumaan na express. Lalo kung sanay ka sa express talaga, di ba? Before the express ka lagi. Lalo ako, sanay ako sa express dahil mga nakaraan ay panay sasakyan tayo. And of course, for overtaking, may confidence ka overtake kasi alam mong kayang-kaya niya. And of course, ito kasi is regular na kalsada na facing to na halos mga 30, 40 takbuhan. Pagka na-expressway ko to, abangan ninyo kung kamusta naman siya kapag ka nakipagsabayan na sa expressway gaming. Tsaka yun, nakikita nyo yung mga motor na kasabayan ko, medyo nag-hesitate sila na tabihan kasi alata din ng big bike. Ibig sabihin yung pagiging malaki niya sa kalsada, obvious. Ang sarap. Satisfied ako. Pwede na mag-rides. Iyain nyo na ako mag-rides, Edisense. Bagay din sa helmet ko ID helmet yan, Spartan 3.3 lang, bili ko dyan. Available sa Shopee, EdiShop. Uy, nasigaw Narinig nyo ba yun? Yung engine niya, nag-screaming din, screaming. And actually, nakausap ko rin si Kuya Mau, Manikis, kapatid ni Idol Motodeck. And siya din yung nag-recommend sa akin ng Bristol. Talagang matibay daw ang Bristol. Nakakailang sabak na sila sa mga endurance, challenges. Isa din siya sa mga nag-recommend sa akin na okay nga daw ang Bristol. Kaya talagang pinag-isipan ko, o yan first big bike. Bristol, maganda rin yung specs, good for beginners. Let's go. Solid to. Excited na ako mag-rides kasama ng mga chill rider lang din. Hindi ko pa kayang magwalwal ng sobra sa big bike, Hindi pa ako ganun ka-experience. Actually, kaya naman. Ayoko lang magmayabang na parang panggap ka agad na yakang-yaka mo. Tapos mamaya madisgrasya ka, di ba? Ay, mahirap. Ganda ng sigurado. Defensive driver lang dapat. Home safe! Yan lang. Abangan nyo na license. Papakabit ako RFID. Testing natin sa expressway. So far, so good. Napakaganda. At ayun na nga, Netizen. Sobrang nagustuhan ko. Hindi siya overwhelming para sa akin as a beginner. Marami din nagko-comment na ma-overgrown ko daw agad yung speed nito at baka mag-upgrade daw ako agad soon. So baka nga, kasi good siya for beginner Hindi siya nakakalula na kapag binirit mo talagang ma-overwhelm ka. Good na good to for beginners. At the same time, sakto lang yung bigat niya. Napakagaan niya for me. At kahit medyo tiptoe ako, kayang-kaya naman ng motorsiklo. Medyo ingat na nga lang ako sa mga sobrang likuan at saka sa mga medyo bundukan kasi mas iba yung bigat dun kapag ganun. Super satisfied ako dito sa Invictus 400RR natin na si Victory. Sana marami pa tayong rides soon. Kung nagustuhan nyo, don't forget to give this video a thumbs up, subscribe. Ano pa ibang mga content or saan maganda pumunta next vlog, comment nyo lang sa ibaba. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always.